pagka nandyan, either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung magka-mayor ka, kaya wag kayo, may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi wala talagang mangyari. Pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. You have to, maraming problema na nakatago, ma'am, na hindi natin nakikita. Nasa undercurrent yan. Hindi natin nakikita yan. Sino po ba yung mga yon? Hindi, all over. Mayors. All over. Hindi ko masabi. Just for the record again, Mr. Chair, and with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs ay dapat patayin kasi may due process po. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Yan, yan ang, that is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ina, huminto kapag hindi, tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pagka pumasok yung pulis sa doon, hindi mo masabi, hoy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, mga pulis, kung mga tao na harapin ko, o let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungwahe. Pero Mr. Chair, forgive me for interrupting. Hindi, Speaking of lengguwahe, sorry sir, Mr. Chair, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you. Hindi tayo Mr. President, excuse me, sir. I am relating a conversation. I am, hindi po nagbumura. Mr. President, sinasabi ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa tao. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police officers, may kasamang mura. Pero okay na, klaro na po yun. Pwede na nating hindi ulit-ulitin, Mr. President. Hindi lang, sabihin lang. Ko kaya, papatayin kita. Hindi lang ako magmumuno sa... Okay. Iwasan lang po. We try our best na iwasan na po. Anyway, naintindihan po namin. Thank you, Mr. Chairman. Just one last because I sincerely appreciate, Mr. President, yung binanggit ng ating dating Pangulong Duterte na hindi perpekto, maraming mali, and binanggit po niya yung kamalian na nag-stem from the local government units, at binanggit po ng ating dating Pangulo na pati pulis may pagkakamali din. And I think it happened, ito hong nakita natin noong August 16, 2017, yung kay Kian De Los Santos. Mr. President, I was the one who first called for the investigation and filed the resolution here in the Senate about what happened doon sa Caloocan. And ang nangyari nga po dito, 3 policemen, si Juarez, Pereda, and Cruz were found guilty. Imprisonment of up to 40 years. Ganon din po yung nangyari kay Carl and Kulot de Guzman, neighbors from Cainta, Rizal. Ganon din po, no, si former PO1 Jeffrey Perez was convicted by reclusion perpetua. Ito ba, Mr. President, yung binabanggit nyo na involved din minsan yung pulis? Ibig nyo po bang sabihin, yung mga pulis po na minsan gumagawa ng beyond doon sa dapat nilang tungkulin na gawin ay dahil sila rin ay involved sa droga? Correct. Mr. President. Correct. Alam mo kasi, ang pulis, hindi na papatay lang o baski sino lang diyang sibilyan. Bakit sila maghanap ng sakit ng ulo? Kaya yung mga pulis na nandyan sa
itong mga pulis ngayon kikinig na sa atin, mabutit alam nila. Kayong mga pulis na nasa droga sa sindikato, kayo ang dapat talagang kaya maswerte kaya bigyan pa ako ng pagkakataon maging presidente, uubusin ko talaga kayo. Tangina ninyo. Bullshit ko. Thank you, Mr. President. Look, ganito kasi, pag hindi ko kasi ginawa yung ginawa ko sa Davao, isasakripisyo ko yung mga bata at isasakripisyo ko yung mga tao and yung pag-progress ng syudad. If I allow the criminals noon, kidnapping dito, kidnapping doon, druga dito, druga noon, magulo ang syudad, yun ang sitwasyon. Nung pumasok ako ng mayor, nag-warning ako. At ang warning ko talaga ganito, wag mong gawin yan kasi papatayin kita. So, ang Davao ngayon, maganda na. Tapos naman sila lahat. Napatay naman. Wala naman siguro maragdag. Kung may gusto, sige. Alam mo, it's a matter of yung iyong karakter, iyo yan. Yung karakter ko akin. Yung views mo sa buhay, iyo yan. Yung views ko sa buhay yan. Yung political agenda mo, iyo yan. Meron akong political agenda. Kanya-kanya tayong filosofiya pagtingin sa buhay. Kaya, na-timingan mo lang na kung ako ganito ang utak ko, yung masasamang tao, pasensya. But foremost is really, I protect the innocent at saka yung taong bayan. Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you. Mr. President, nabanggit mo kanina na Metro Manila mayors and then siguro mga highly urbanized cities yan. I'm sure in the other places of the country na highly urbanized cities na involved sa droga. When you were president, siyempre yung disciplinary action pwedeng ma-initiate sa office mo. So, did we use the disciplinary provisions in the local government code to discipline the mayors of the highly urbanized cities under the office of the president? Mahirap, sir. Mahirap talaga, sir, because una, matatakot talaga ang mayor. Especially dito sa Maynila. Puro sindikato dito. Kasali na ang pulis, sundalo, kriminal. Ang problema dito sa Maynila, sir, hindi mo malaman kung sino ang kalaban mo. Baka sabihin mo lang kriminal, sindikato, hindi mo alam pati pulis. Yung mga pulis, alam nila yan. Ito mga pulis nandito, yung mga pulis, alam nila yan. Na may mga tao sila na ganun. Ang problema, hindi nila basta-basta mapaalis. Siguro, isolate nila, assign nila ng duty na medyo mapalayo, but they can only do so much. Pero paglabas ng opisina yan, sir, may baril, may authority, and they come into contact with criminals, yun ang problema ng bayan. Mr. President, did we use the disciplinary power or authority of the office of the president over these highly urbanized city local government officials during your term as 6 years? Did you use it? Mahirap, sir, yung kung mayor. Yes, mayor. Against a mayor. Mahirap because yung word na due process, sir, yun talaga ang... I am not trying to belittle the democratic principles of our country. Pero yung due process, sir, yun ang pinakamahirap. Pagka pinailan mo ng kaso due process, it would take years. At kung may abogado yan, sir, matapos na lang ang termino ng animal, wala mangyari. Kaya,
hindi naman ako nagyayabang. Lahat naman tayo may init sa ulo eh. Pero pag mayor ka, kung sabihin mo, si Mayor Duterte, ilang termino na yan, love siya ng tao. Sinasabi ko, hindi ko kailangan ang love ninyo. You just obey the law. Huwag na yung love ninyo, hindi ko kailangan yan. Marami akong love sa labas. Naglalove. Ang problema dito, sir, is when you are a mayor, dito na lang tayo sa mayor, pag hindi takot ang tao sa iyo, kung sabihin mo lang, wag yan kasi por respeto si mayor. Respect is not enough. Dito sa Pilipinas, kung sabihin mo, wag natin gawin yan por respeto kay mayor. Ibang klaseng tao yan, sir. Medyo yung mga lasing-lasing siguro, papaputok-putok, yung malasing, bang-bang-bang. Huwag mong gawin yan kasi nakakaya kay mayor. Pero iba yung kriminal, sir. Yung mga kriminal, hindi yan. Thank you, Mr. President. Can I take advantage of the presence of the CHI Chairman, Attorney Palpalatok? And thank you for attending us. Very short notice. Sa umaga lang namin siya naimbita. Can you tell us briefly, anong ginagawa ng CHR? Kasi merong unfinished business ang former chairman ninyo. Kanina sinabi niya ni Senator Laila de Lima. Can you tell us briefly what are you doing on the complaints or grievances against the Philippine war on illegal drugs? And maybe, siyempre, I'm sure mahaluan mo ng konting overlaps, EJK dyan. Yes, go ahead, Chairman. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon po. Regarding po dun sa DDS investigation conducted by then Chairperson Laila de Lima, yun po ay natapos ng 4th Commission under Chairperson Eta Rosales. Katulad po na nabanggit ni Madam Chair, nagkaroon ho ng endorsement sa Ombudsman for the determination of filing of administrative and criminal cases. Regarding the drug war, yun pong 5th Commission under the then Chairperson Chito Gascon conducted investigations on killings in relation to the drug war. Meron hong nailabas na report during that time. Ito po yung report on investigated killings in relation to the anti-illegal drug campaign. Nailabas po ito noong April 2022. Subalit, ito hong report na ito is not on the determination on accountability. It's more on policy recommendations to different agencies of the government. Pero tinignan po kung meron hong paglabag sa karapatang pantao. And ang conclusion po dun sa report na yon is there is a violation of human rights, particularly right to life, and it's the failure of the state to address the problem. Wala pong, dun sa report pong yon, wala hong determination kung sino accountable. That's why ito hong aming commission ngayon, the 6th Commission, formed a task force para ho tignan ulit yung mga kasong iniimbestigahan ng komisyon and to determine ang accountability naman kung sino ho yung dapat managot doon sa mga pagpatay. So ang naging problema ho kasi ng komisyon dito ay yung pong mga kapulisan, they refuse cooperation with the Commission on Human Rights. Ayaw ho nilang bigyan ng dokumento ang komisyon. At dahil ho dito, naging problema ng komisyon ng pagkakandak ng investigation, hindi ho namin matapos. And sa ngayon, because of these congressional inquiries, umaasa ho kami na makakakuha kami ng mga bagong ebidensya at finally, ma-close ho namin itong investigation na ito.
Mr. Chairman, if I just may just clarify. So, work closely with us kung ganun. And then, bigyan nyo kami ng inputs. Ano yung mga information na gusto ninyo palang makalap namin? Mr. Chairman. Saka, Yes, Your Honor. Ang isa pong, pinaka-importante po siguro sa amin in relation to our investigation, yun pong directive from the Philippine National Police preventing the sharing of information to the Commission on Human Rights on the basis of Executive Order Number 2. Yun pong Date what? exceptions. Dated what? EO number 2 dated para ma-situate natin kailan in-issue yan. It was issued during the time of former President Duterte, Your Honor. Kaya anong month yan? Basta 2016 to 2022 yan, EO number 2. Yes, Sige, Your go ahead. So, yun po yung naging problema eh. Kasi yung police po, nung nag-iimbestiga ang komisyon, pumupunta ho sa different police stations kung saan merong nangyaring pagpatay. At humihingi kami ng mga investigation reports, spot reports, kung anong mga ebidensyang available sa police. Hindi ko sila nagbibigay. At iba-iba ho yung dahilan. Isa hong dahilan yung EO2. At ang iba pong dahilan, meron hong direktiba coming from the leadership of the PNP na pinagbabawalan makipag-ugnayan ng Commission on Human Rights, kasama ho yung mga NGOs or human rights workers. Ano naman documentation nun? Nung direktiba from the leadership of the PNP, anong documentation? Meron hong sinasite na memorandum from the PNP. What is it? Can you identify the memorandum? Sir, may I be allowed? Hindi na siguro ako. Chairman, you will continue, You will continue. We'll just allow the President to interject. Yes. Mabuti Yes, sir. ditong napag-usapan na rin natin ang puro tayo Pilipino, sir. Pilipinas to. Dumaan ako, mayor, congressman, naging presidente ako. So, more or less, medyo kapa ko yung But let me start by saying that talagang hardliner ako. Because siguro sa disiplina rin nung bata pa kami, yung nanay ko na pag nagkasala ka noon, talagang 5 oras ka dyan sa altar na kaganon. So, yung namin, kanya-kanya tayong yan. Nung na mayor ako, gusto ko yung tama lang. At gusto ko protektahan yung pamilya ko, the city of Davao, yung mga tao, na huwag mong saktan. Kaya yung mga kriminal na nag-warning na ako, tapos they persisted, lalo na sa droga. Alam mo, sir, Yes, Mr. Chair, in the interest of time, with all due respect, pwede po bang matanong yung follow-up question sa CHR? sige. No, I'm asking Mr. Chair. Sige. Ako, ma'am. Yeah, Mr. President, sige, thank you for the input. Sige, can we continue with the chairman of the CHR? Sabi mo, may in addition to EO number 2, ang na-encounter ninyo mga problema, may directive from the PNP leadership. Can we give the documentation? Which one? Ang isa ho yung memorandum, memorandum dated July 28, 2017. Isinite po ito ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police sa pag-deny ng aming request and subpoena for documents. Meron din ho mga verbal instructions coming from the alleged superiors ng mga chief of police. Okay, are you encountering the same problems or reasons as of the moment when you want to find out what happened from the station? Sa ngayon po, kasi after the House of Representatives initiated the hearings on EJK, nagkaroon kami ng opportunity to speak up with the PNP Human Rights Affairs Office, and we brought up the issue. And we were hoping na magiging cooperative ang Philippine National Police this time. Kaya lang nung sumulat po kami, ganun pa rin po, ayaw pa rin.